Ngayong Pride Month, marami sa mga nasa LGBTQIA+ community ang nakakaranas pa rin ng diskriminasyon. Marami rin ang nalilito sa iba't ibang sektor sa loob ng komunidad. At para bigyang linaw yan, narito ang report ni Bea de Guzman. LGBTQIA+. Kabisado mo ba ang lahat ng letra? QIA? Queer? IA, I'm not actually super sure. Wala akong idea. Queer, then intersex, then asexual. Doon tayo sa mga letrang hindi madalas na pag-uusapan. Ang QIA o queer, intersex at asexual. Bigyan natin sila ng mukha. Si Jeff Kagandahan, 43 taong gulang ay pinanganak na intersex o may hindi malinaw na physical sex characteristics. Nasa 1.7% ng populasyon ng buong mundo ang may ganitong kondisyon. Assigned female at birth si Jeff hanggang sa may maranasan siyang mga pagbabago sa kanyang katawan. During puberty, medyo mas doon nag-develop yung masculinity, yung sex characteristics. At I produce more male hormones naturally. Dahil sa pagiging kakaiba, maraming beses daw siyang nakaranas ng diskriminasyon. Lagi ako nasisigawan pag gagamit ako ng restroom. You need to fit dun sa gender identity na female, yung feminine ka. So kahit ayaw mo, kahit wala kang dibdib, kailangan mag-wear ka ng bra. Nagdesisyon si Jeff na ipabago ang kanyang first name at sex marker. Si Jeff ang kauna-unahang intersex sa Pilipinas na pinayagan ng Korte Supremang gawin ito. Isinusulong niya ngayon ang Kagandahan Bill na naglalayong mapadali ang pagpapalit ng pangalan at sex marker sa Pilipinas. Si Leah Arorong naman, 22 taong gulang ay isang asexual. Asexual o ace ang tawag sa mga taong bihira o hindi nakakaramdam ng sexual desire. For some reason, hindi ko bet or parang ayoko or doon ako napaisip na, oh my God, is there something wrong with me? Or like, am I broken in some way? Volunteer si Leah ng Aromantic and Asexual Support PH. Hanggang ngayon, kulang pa rin sa pagkilala sa mga ace, hindi lang sa lipunan, kundi maging sa LGBTQIA+ community mismo. Bakit nga balingid pa rin sa kaalaman ng marami ang lumalawak na LGBTQIA+ spectrum? May mga taong hindi sumasang-ayon sa mga ganitong kategorya. Kung kaya't yung mga iba hindi lumalantad sa kanilang identidad. Limitado pa rin sa Pilipinas sino ang nag-identify na Q, I at saka A, ano? Si Professor Castro kinikilala ang sarili bilang isang queer. Pag sinasabing queer, ayaw nila kasing magpakahon sa isang klase ng identidad, ano? So ang mga tao nag-a-assert ng kani-kanyang klase ng identidad. Dito natin natututunan ng iba't ibang klase ng mga paniniwala. Hanggang ngayon, ipinaglalaban pa rin ng LGBTQIA+ community na magkaroon ng batas laban sa diskriminasyon. Pero habang wala pa nito, hiling pa nila ay bukas na isipan at respetong nagsisimula sa pagkilala sa kanilang pagkatao. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.